Pero sabihin natin na ano, na masaya ako. Skype gamit, Denki, hindi. Bakit ang OP ni Axe? Eh, ganun talaga. In-accept mo na pala ako, Kuya Denki. Thank you, marami. Ako yung nag-comment sa'yo. Okay, sige, salamat, Patrick Tolentino. Bakit 3D and Speak ang salita, hindi team name? Kasi Chipipay eh. Pag sa TI lang yun eh. Sa TI kasi, customized pati yung turn to pick, ganyan. Kasi sinasubmit nila yung pangalan. Tapos ngayon, yung mismong dubber ba yun? Voice actor no actress pala, eh, nag-a-adjust para masabi yung team name. Ganon. So, ganon ang style. Kaya, Mineski's turn to pick. Ayan. Kaya ako hindi sinasabi kung magkano yung sweldo ng casters kasi una sa lahat, mayroon kaming non-disclosure agreement. Pangalawa, kasi baka marami ng mga kabataan nang hindi na mag-aral tapos mag-aspire na maging caster. Kaya sabihin nila, halimbawa, Mama, di na po ako mag-aaral ng pag-doktor. Kasi po, kasing laki lang naman ng sweldo ng caster eh. Hindi magka-caster na lang po ako. Dota pa ako, di ba? Ayan. Eh yung ayoko naman na parang masira yung mga pangarap ng mga kabataan. Ay yung buhay ng mga kabataan. Kasi imagine mo lahat gusto ng mag-caster. 'Di ba? Parang nung nakaraan lahat ng tao gusto nang maging nurse. Mag-nursing. Ayan. So, yun, guys. So if you have what it takes, then please, mahaba nga lang ang tatahakin yung landas bago kayo yung kasi talagang itong ang mahirap sa kung gusto mong maging career ang casting. Ang hirap ng dadaanan mo eh. Talaga mag-uumpisa ka talaga sa wala. Ayan, bago ka makarating sa kung saan man ang kinalalagyan ng mga idol natin. Radiant team pick. Ayan. Anyway, punta tayo sa laro. Tongfu dito, medyo nagbago lang ng konti. Naga still banned. Pero, hindi binan si Batrider. So, syempre, Gigabyte Mineski, medyo takmau. Insta-pick. Sinira na po ang keyboard para lang mapik-pick si Batrider. At, pansinin ko daw ulit si Psycho OH. Sige, pinapansin na kita, tol. Ayan. Uy, wag niyo namang sabihin pangit kay Cyclops. Alam mong tropa pips ko yun. Pareho kaming okay. Pinipinduit kaya niya ni Cyclops. Nakakatuwang kausap. Anyway, Brewmaster Skyrath may siyang ginawa ng Tongfu dito. Very, disruption-oriented. Samantalang Gigabyte Mineski, merong game plan dito atang mag-shutdown ng isang hero. Batrider Ogre Magi. Tingnan natin yung bans ng pangalawa. Ancient Apparition, so anti-sustain. I am smelling a possible, 5-man line-up galing sa Tongfu. So, expect tawag dito, yung nagkapatalbog-talbog. Witch Doctor, o kaya Death Prophet. Pero tingnan natin, hindi ko pa masyadong gamay ang game plan ng Tongfu. Hindi ko to masyadong na-scout. Ang kilala ko lang dito sa Tongfu, si Kabu. Ayan. Reserve time. Ano to? Hindi, wala lang pala yan. Bakit stand-in pa rin pangalan ni Polo? Ewan ko nga dyan sa, Kumag, ayaw magpalit ng pangalan. Pero anyway, Doom Tide Hunter, safe bans coming in from Mineski. Ember Spirit removed by Tongfu. I'm not sure kung gagamit ng Ember ang Tongfu. Ang Mineski dito sa ganitong klaseng senaryo. Medyo mas may parang pinakamamahal na heroes ang Mineski, like Naga Siren. Hindi ko pa sila nakita nag-Terror Blade. Yan, pero malamang lulusot ang Viper dito. Pero Slark, para sa Tongfu. Wow! Ano to? Boss Dengi pasabi kay, Bianca, crush ko siya, papost sa kanya, patag na rin. Aba, tindi. Ba't di man lang i-PM si Bianca? Sana replyan ka niya. Denki, mag-i-stream rin ba kayo ng mga games ng Raid sa future? Provided na gusto ng management ng tawag dito ng Dota 2 Asia Championship. At kapag nakapasok ang Mineski, total dalawa ng teams yun. Pwede na ata kami maging official caster ng DACs. Pero anyway, sinasabi ko nga sa inyong lahat na kapag open si Viper, insta-pick ang Gigabyte Mineski. Ito na yung favorite hero ni Bimbo. Disruptor. At ito, Slark Wisp combo for Tongfu and Gigabyte Mineski getting Disruptor para ma-counter itong kalandian na ito. Yan.
Delay, Slark, Ayo, Bibi ang Tongfu. Huwag nyo nang, kapag alam nyo na guys yung draft, huwag nyo nang sabihin, huwag nyo nang 10 i-spoil seconds kasi remaining. alam naman ng lahat na delay itong ating stream kasi nga watch boys lang tayo. Radiant team ban. Kaya pagpasensyaan nyo na. Ako, kahit ako nalulungkot kasi gusto ko sana yung maging official pick. caster. Pero yan na nga nilabas sa si Brisel Baboy, Wisp, Radiant BB, team combo pick. pala. Tapos Slark. Hindi, actually, pwedeng itong si Wisp medyo salawahan. Pwedeng kahit kanino. Pwede nga kay Brewmaster Kaya masaya to. Sino kayang isusunod ng Sabi ni Rayboys 07, shutdown J, shutdown Mineski. Hindi rin naman, kaya nga nila hinire si feeling ko sorry. 10 Kaya kinuha seconds ng Mineski yung Tongfu. Yung sabi ko. 5 Kaya seconds kinuha ng remaining. Mineski si Polo kasi si Polo sa CNS bumubuhat yan, boy. Reserve Yamaguchi, isa ring stable at solid na player na bumubuhat din. So ngayon, kumbaga, parang nangyayari sa Gigabyte Mineski, meron na silang parang fallback plan. Hindi na yung parang dati kasi the Bimbo show Ngayon, medyo iba-iba na ng konti. Ayan, hahaban lahat ng hero ni Bobims. Oo nga. Yan yung ginagawa talaga nila dito. Sana makapasa ka sa PLM. Madali lang yan. Tiwala ka lang, makakapasa ka. Pa-shoutout ulit dito sa Rome, Italy, sir. Kanina pa kami naghihintay pero rock lang, sir. Salamat, Badiolas Pride. Kasi buti hindi ka nainip, bakit hindi ka na napak. 'Di ba? Ayan. Paring Denki, nakikipag-stream rin ba si Bianca sa'yo? Hindi, ganito. Pag free si Bianca, siguro papuntahin ko na lang siya dito para mag-cast kami ng games. Kasi gusto din niya mag-cast ata Ang problema lang kasi busy siya ngayon sa college. Ayan, marami ang sinasabi sa akin si Lon na kung gustong makipag-co-cast sa akin. Karamihan chicks. Pero kasi ang inaano ko kasi yung schedule at saka katulad nga niyan patalbog-talbog yung scheduling namin. Baka naman sayang kapag pumunta sila tapos biglang maghihintay tayo ng mga 12 years. Pero wala namang problema sa akin yan kasi kumbaga parang ayan, ako yung parang pinaka main host tapos lahat sila guest, ganoon ako katindi. Pero ano ba to? Boss Denki, sino ba nagpipick sa Mineski? Kung nakikita nyo guys sa screen nyo ngayon, makikita nyo merong parang corona. 10 seconds remaining. Gets nyo ba? Di ba may corona? Nakikita, ayan Yan. Tapos ito 5 sa Tongfu, seconds remaining. yan. Yan po yung nagda-draft para sa subsequent. Oy! Rubik! What? Okay, ano to? Carry Ogre? Core Ogre o Core Rubik? Teka lang, guys. Remake? Remake. Okay, salamat. Remake daw, remake. Salamat. Na DC. Ayan. Sabi ni Calvin, na DC daw na DC si Bimbo Outsu. Ayan. Boss Denki, babati po ulit. Sabi ni Cedric Infinity. Yan, binabati ko nga rin pala yung binabati ko si Kiveli. Nanonood ngayon. Hello. Sabi ni Ritz, so good. RTZ, so good. Add more comedy to your cast like Lon. Thanks. Okay, no problem. I would try that. But sometimes too much comedy can ruin the game. The casting experience. Lalo pat katulad ko kasi ang paborito kong gawin pag nagka-cast ako is nagpo-point ako ng mga parang mga insights about yung certain mga nangyayari o kaya yung mga napapansin kong mga strats na ginagawa. Sa akin kasi parang yun yung problema sa Yun yung kulang sa atin sa Pilipino. Maraming players ang mechanics wise magaling, as in magaling mag last hit, magaling mag deny, magaling mag-kill, mataas yung game sense. Pero ang problema, yung yung game knowledge nila medyo hindi naman siguro kulang, pero kumpara sa mga ibang players sa ibang bansa, medyo short. Kaya ito, nagtatry ako na yung kahit pa paano, yung mga alam kong mga game knowledge, share ko sa inyo. Pero malamang sa malamang, karamihan naman dito may alam na rin So, it's just a matter of sharing, guys. Para sa iba. Huwag nyo namang ipagdamot kung may alam kayo. Para itaas natin yung level ng PH Dota scene. Diba? Ito. Si Cyclops ang cast sa BTS. Oo nga.
Boss Denki, wala pa akong tulog, mapanood lang tong game na to. Kaya na pa ako gising simula nung DK till now. Nako, congratulations sa'yo. Ako din eh. Kakagising ko lang halos. At naghihintay tayong mag-reconnect dito. Ayan. So ako, mix lang. Mix ng, try kong i-mix yung entertaining at saka yung informative. Ganyan. And sana yung ano naman. Kasi ayoko naman maging sobrang entertaining. Kasi hindi naman to comedy show. Ayoko naman masyado maging informative, hindi naman to school. 'Di ba? Teka lang. Kailangan ko atang magganito. Ayan, reconnecting. Ito parang din kasi sinasabi mo lahat ng mga tanong ko, sariwin mo pangalan ko. Kailan ba walang pasok si Bianchi? Kailan ba walang pasok si Bianchi? Hindi ko rin alam. Ewan, tanong nyo na lang sa kanya. Ayan, pasensya na guys kung matagal hintayin na lang natin to. Boss Denki, saan nakatira si Bianchi? Aba, puntahan mo siya sa Tondo. Good luck! Ano to? Kuya Denki, pakibati nga po si Cyril Arojado. Mansari namin ngayon eh. Pakisabi na mahal ko siya. O sige. Hello? Cyril? Happy Mansari sa inyo. At sabi ni paring Delar Spurt, mahal na mahal ka niya. Ayan. Bakit ganun? Hindi ito yun eh. Dapat may lalabas ng may problema ba ako ulit? Kailangan ba okay. Ano ako? Quit Dota na ito! Boss Denki, minessage kita sa FB, di ka nag-reply. Pasensya na kasi tawag dito. Pag nagkakas ako, hindi ako nag-FB. Ewan ko rin kung bakit. Tinatamad ako. Ayan. Tagal. Tagal. Wala pa. Nagano lang ako guys. Binuksan ko ulit. Pero anyway, habang ganito, promote ko lang ulit. Ongoing ata to. O patapos na. Itong Mineski Infinity Online Tournament sa may Cebu, Lahog. January 9 to 11 yan. Ngayon yung huling araw. Feeling ko tapos na. Tapos, kahit tapos na yan, meron pa rin tayong upcoming events. Itong Mineski Infinity Opening Tournament sa Papa-Open na MI Cagayan de Oro at sa MI Angeles sa may Holy Angel University. So, yung mga nagsasabi dyan na wala pa namang Mineski Infinity sa Holy Angel University, magkakaroon nga, guys. So, yan. Abangan nyo na lang. For more information, just go to yung FB fan page ng Mineski Infinity. Yan. Ayan, yung nakababasahin nyo na lang. Malalaki na kayo. fb.com/Mineski Infinity Official for more details and future announcements. Tas, happy 10 years nga pala sa Mineski. Akalain mo 10 taon na kami. Tatanda na namin. Ayan. Punta tayo sa game. Kamusta? Ito ba yan? Loading, boys! Mahangin daw yung mic ko. Sige, nilayo ko na ng konti, guys. Sorry. Idol, kaahit ba kilay mo? Hindi, tol. Bitin talaga ang kilay ko. Kasi, imagine mo, tingnan mo yung mata ko. Yung mata ko, sobrang lisik, di ba? Imagine mo pa kung makapal ang kilay ko. Baka nasapak nyo na ako, di ba? Kaya, mabuti na to na ganito, ganyan. Medyo, lang. Boss Denki, asan ka ba ngayon? Yes, we are live dito sa Mineski TV studio. Nasa may opisina kami pero mukha lang siyang bahay. Baka pag tinignan nyo sabihin nyo, Kuya Denki, parang nasa bahay ka lang eh. Opisina to, promise. Ayan. Ito yung Mineski TV Studio 5. Marami kasi kami studio. Ayan, hinintay lang namin mag-reconnect. Pasensya na guys, kaya na naman po tayo eh. Delay boys eh. Hikes. Boss Denki, sino player nga ng Mineski? Sige, papakilala ko muna. Si paring Bimbo, si RR, si Owa,
Tapos yung bago nilang kasama ngayon, straight from CNS, itong si Polo, ang pangalan niya dito ay Secret Stand-in. Ewan ko kung bakit. Tapos si Yamaguchi with a heart. Ayan. Kuya Denki, kapag lolo ka na magdodota ba kayo ng mga apo mo? Eh siguro, ewan ko. Kung uso pa Dota, why not? Ayan. Boss Denki, babate sa girlfriend kong si Sasha Gray. O sige. Boss Denki, last na to, pabati po si Chinky na taga-perps. O sige, binabati ko siya. Boss Denki, ikaw ba yung nasa Seabreeze Tagig noon? Noon, ewan ko, matagal na akong, ang huli kong punta ng Seabreeze ata, last year. Ata Ewan ko. Sobrang mura kasi ng entrance doon sa Seabreeze. Ayan. Kuya Denki, para to sa kaibigan ko na otaku. Anime lover daw siya. Tapos sinusubaybayan niya daw yung Naruto kahit sa manga. Pocha. Nung tinanong ko siya kung ano apelyido ni Naruto, sagot niya Shippuden. Out. Meron ka pa nalaman na otaku, haha. Oo nga, kamote siya. Ayan, pero anyway, ito na nagpipit na sila and we would be expecting a Medusa. Ito na nga nilabas na mga kaibigan. Mukhang mapapa-screenshot ako dito. Ito na. Ihanda ang print screen. Kuya Denki, maliban sa Dota, ano pa nilalaro mo? Alam mo na yan. Iba pang video games. Yan. Boss Denki, pabati tropa ko dito sa Japan, si McFur. O sige, binabati ko yung mga kaibigan mo, mga tropa pips natin sa Japan dyan. Disruptor! Ayun. Ayun. Wow, tindi niya na take me to your loving arms, Kuya Denki. Sige. Boss Denki, pabati sa Team RG. O sige, binabati ko ang RG. Kamusta? Nag-start na sa BTS yung laban na. Ganun nga talaga. Delay boys nga tayo Ganito kasi tayo Yan, watch boys. Boss Denki, offspring ka ba ni Dendi at Zenki? Sige, pwede niyong gawing teorya yan. Kapag gumawa kayo ng Wikipedia article ko, sino ba si Denki? Siya yung love child ni Zenki at saka ni Dendi. Pero anyway, we are on our way to the game. Tabatino, shoutouts kay Tabatins. Prepare for battle. Ayan, naglalakad na sila. Siguro pakilala ko muna isa-isa mga kuya natin. Kaya lang. Wow, ang ganda O sige, pakilala ko na to isa-isa. Mula sa Gigabyte Mineski. Ito po, si paring ay, mali ako nang ginawa. Medyo tanga ang Kuya Denki ninyo. Ay, hindi lumalabas ang pangalan kapag ganito. Kapag yung hindi ka, pag watch boys ka, walang lalabas. Ayan, pakilala ko. Bimbo as Medusa. Yamaguchi as Batrider. Naku po, ito na naman tayo RR as Ogre Magi. Itong si Owa naman, Disruptor ang gamit. At si Polo Viper naman ang hawak niya ngayon. Sa kabilang side ng mapa, Tongfu. Nagkakita ba sila? Hindi pa. Sabi ni Ara, hi, kamusta, Stark? Kumain ka na ba? Dito sa Tongfu, si Kabu ang may gamit ng Skyrath Mage. LPC, ba? Pangalan mo, Low Priority Q. LPC as Ayo. Si UUU 9 as Bristleback. Si Kian as teka lang. Tatanong ko sa girlfriend ko ano pronunciation yan. Chinese yan Chian? Parang ganon. Hindi yan Kian Basta something. Chien, parang ganon. As Brewmaster. Basta malaki na kayong lahat. Ayan. At si Zinkyu as Slark na walang hood. So, ano nangyari ito kanina? Nakapaglapag ng Observer Wards ang Tongfu. Ito yung mga pinapaboritong ward spots. Very, I like this Observer Ward position coming in from Mineski. Hindi sila dito naglapag. Alam nyo kung bakit. Kasi alam ni Batrider na pwedeng mag-dual lane itong si Bristle Baboy. And this is a good, tawag dyan, parang prediction coming in from Mineski. Pwede naman kasi mag-top na lang si BB o kaya mag-mid. Pero na-anticipate niya na mag-off lane to. So maglalapag na ako ng Observer Ward dito sa area kung saan pwedeng mag-ikot-ikot si Low Priority Q.
At saka may ispatan pa niya kung magro-rune control itong si Wisp. Wisp. Samantalang lasing ang unang kinuha ni Brewmaster ito at saka yung Drunken Brawler. So we're expecting buo na ata yung bote. Oo, labas na kaagad. Tindi. Anong pangalan niya? Font face. Wow! Wow! Ang ganda ng font, guys. That font though. Smile shyly. Teka lang, baka naman walang game. Ayan, meron naman. Samantalang sa taas mga kaibigan, this is a try V2 situation. Zinq at saka si Kabu magkasama sila dito. So, ibig sabihin maganda yung XP distribution. Nitong Tongfu, samantalang no choice itong Minesi kundi magyakapan sila sa may top lane. Aggressive try lane, not really paying off. Kasi wala pa silang makuha ditong kill. But so far, nakakakuha sila ng magandang dito. Control ng linya. Ayan, katulad yan. Medyo, tawag dito, sinadya ng Mineski na dito sila naglapag ng wards. Usually, di ba dito naglalapag ng observer wards yung mga players? Kasi, yan, kasi para makita yung vision dito. Pero ito, naglapag sila dyan sadya. Kasi pag dito ka naglapag, mabablock itong camp. And they need this camp to control this lane. Yan. Kaya tingnan mo, lagi nandito yung laging nagmi-meeting yung mga creeps. So, yan. Itong si Zinq naman, hindi siya makalapit. Kasi pag lumapit siya, medyo ma-happy birthday siya nito ni Disruptor. But anyway, let's not focus on that too much. LPC nakaabang dito sa may mid. Nakita niya ata si RRO spotted. Hindi, invis pa. So itong ata Mineski naghahanap ng pwedeng mabugbog. Rune control coming in. Nakuha na ba nila? Oo, nakuha na nila yung mga runes. Oo nga, invis nga. Hindi ko naisip. Nag-invis na nga si RR. Malamang tapos. Pero, oy, Goliath Ipit. Ano mangyayari sa'yo? Binato na kaagad ng kalapati ito. Concussive shot will be connecting. Nilasing pa ni Chen. Habulin. Dabog! Gamitin mo na, boy! Ayaw gamitin, mga kaibigan. Sabi niya, enough na tong damage. Galing kay Kabu, pinaputukan ng dub. And that's first blood para sa Tongfu. Delay daw ako ng 3 minutes. Sabi ko nga sa'yo, tol, kasi nga watch boys. Watch boys nga. Shoutouts nga pala kay Kiveli. Nanonood ngayon. Sana narinig niya ako. Matulog ka na kasi marami ka pang gagawin bukas. Ayan. Sabi ko nga sa inyo, sa mga nanonood, sa mga nanonood ng BTS, wag niyo nang i-spoil yung laro dito. Kasi alam naman namin na na lag nga, na delay kami ng 3 minutes, okay? Sige, salamat Mikey ko. Ayan, pero nakita natin yung kanina, ang ganda ng maganda rin yung ginawa ng ng Tongfu eh. I mean yung attention span ni Chen medyo tawag diyan, on point. Kung nag-overcommit siya doon, medyo matatalo siya sa farming eh. Tingnan mo ngayon, kahit range itong si Medusa dahil sa galawang Marino nito pinabalik. Teka lang, excitement coming in. Zinq dito. Pwedeng pumatay na ipit siya dito. Goliath Ipit, naku po. Isa pang palo. Happy birthday. Para sa Mineski dito siya na-stuck eh. Grabe. Dire's top tower is under attack. Nantindi. Salamat kuya, ma-upload mo ba sa YouTube para makat ko pagbate mo kanina sa GF ko? Teka lang, mamaya ako na sasabihin. Si Bimbo dito pinagtitripan. Level 5 na siya so far. Meron na siyang bote charges dito. And nanalo si Chen sa tawag dito. O yan, kung yung pinapanood nyo Beyond the Summit, dito Beyond the Schedule. Itong si Brewmaster, sulit eh. Natalo niya sa linya itong si Jay dahil sa galawang Marino. Lasingin muna bago tirahin. Good move. Coming in from Tongfu. Pinapakita lang nila yung kaalaman nila sa kumbaga, nila eh. Kung sakasakali, in theory, isipin mo ay hindi. Medyo llamado si Medusa dahil range siya, ang kalaban niya ay melee. Pero nilalasing eh. At ngayon, si Bimbo medyo nangangamote pagdating sa last hits. Boss Denki, ano yung font kanina? Tanda mo pa? Hindi eh. Ayan, so yung nagtatanong kanina kung ma-upload ba to sa YouTube, I presume yes. Pero ito na lang ang suggestion ko sa'yo. Itong game na to, meron tong VOD mamaya sa twitch.tv/MineskiTV. Hanapin mo lang yung mga past broadcasts. Tapos hanapin mo tong game na to. Advance mo na lang advance dun sa parang pinaka-latest na time. Tapos, dun mo i-crop.
Yun na lang yung payo ko sa'yo. Or else, maghihintay ka ng medyo matagal-tagal bago ito ma-upload sa YouTube. So anyway, the score is 1-1 in favor of, I don't know, kasi pantay. Oy, hindi. Pero yung goal graph nasa Mineski eh. Nasa around 300 gold advantage sila dito. XP-wise, medyo pantay ng konti. Ayan, may drawing ng logo ng Wu-Tang Clan. Ayan. Talo daw yung e-home sa Sidek. Weh! Hala, alam niyo ba guys na ang last match ng Mineski dito sa Asian Qualifiers is against e-home. Kaya kumbaga yun yung pinaka-clincher round eh. E-home is currently the fan favorite kasi ba naman e-home is Mushi, sino-sino pa sila? Ohio. Basta mga parang all-stars din eh. So pero mamaya natin pag-usapan yun. Kasi dito nagpo-push itong si UUU at saka si LPC. Ano gagawin ni low priority queue dito? Kulang siya sa levels eh. Naku po, may nagkakahabulan dito. 5593, Owa! Papaluin ng Chako! Ayun na, tinamaan na kaagad na Nunchucks no Jutsu. Itong si Owa. At may sumunod pa, humawal pa sabi ni LPC. Tara, kakapitan kita boy. Ayan. Malakas daw talaga ng si Deck. Okay, malakas pala sila. Ayan. Pasensya na guys, hindi ako masyadong aware sa Chinese scene. Mostly Seiya at saka Euroscene ako. Pero huwag kayong mag-alala dahil naisip ko na kailangan ko nang magpalawig ng kaalaman pagdating sa mga teams. Kasi yun yung cool, yun yung parang, gusto ko, yun yung kaya idol na idol ko si Duno. Kasi si Duno, grabe yung, yung team knowledge niya. Talagang, kumbaga, tropa niya lahat ng teams. Pero mamaya ni mga kaibigan, wala ng torre dito ang Tongfu sa may top lane. So, literally, this becomes a safe lane for in a sense, para sa Mineski. Medyo kampante sila mag-farm. In fact, Yamaguchi actually rotated. Talagang abandon bottom lane itong Mineski. Visions para sa parehong teams. Medyo maganda-gandang silipan to. Oops, Cabo dito. Scouting. Siya galawang Genome Soldier. Pumiping ang Mineski. Sabi ni Owa, may tao, may tao. Tara puntahan mga kaibigan. Hindi. Ayun na, nag-ano siya do. Ronda unit. Nakaabang itong si Sabay pause! At sabay Foreman DC ang Mineski mga kaibigan. It's time for Tongfu to come back. Dali, sirain nyo ng F9. F9 na ito para makapag-push sa gitna. Dali. Ayan. Ang lalakas mang trash talk ng tao sa Beyond the Summit. Tina-trash talk Mineski. Hayaan nyo yun. Ano ba? Wag na dapat tapos na yung panahon para maging balat sibuyas ang mga Pilipino. Kasi tayo, we're very quick to retaliate sa mga ganung bagay. Kaya nga tayo tinatawagan ng parang Pinoy pride. Kasi minsan, ang lakas nating mang trash talk sa iba, pero kapag tayo naman yung tina-trash talk, ang bilis makonpi. So, hindi naman siguro masama na ipagtanggol yung ating mga katoto. Pero minsan kasi umo-OA na siya. To the point na parang nagiging nagiging mga impokrito. Ayan. Boss Denki, ano masasabi mo sa lineup ng Mineski laban sa Tongfu? Well, lamang sila sa late game. Ang problema nila dito, kaya mahirapan sila kapag inikutan sila ng Wisp. Ay, hindi pala. Kasi si Medusa, spray and pray, spray and pray gaming. Hindi naman niya kailangan maglakad-lakad. So, kahit ikutan sila ng Tongfu, on lang niya yung kanyang, on lang niya tong kanyang split shot. Pero ang problema, malalapitan siya. Pero in favor naman sa kanyang sitwasyon na gano'n kasi meron siyang stone gaze. So it can work either way. Also, meron silang disruptor. So as long as buhay itong si Owa, kayang-kaya niyang i-fend off yung plano ng Tongfu. Ang what's running up for Tongfu is they have Brewmaster. And if walang pang shutdown ang Mineski sa Brewmaster ngayong mid-game, early game, mahihirapan talaga sila. Ito yung magiging hari mamaya ng lansangan. Alongside, of course, Slark. Slark naman dito, wag lang sanang tumaba ng husto. Pag itong si Zinkyu nakakuha ng maganda-gandang farm, kayang-kaya niyang solohin itong si Medusa in that sense. At nagsulat ng, triangle. Nag-drawing ng bahay, mga kaibigan. Ayan. Boss Denki, asan si Kuya Trike at Tito Lon? Kailan sila magkakast? Gusto nila Lon at Trike magcast. Ang problema, busy sila. Kung nandito kayo kanina at saka kahapon, di ba nagcast nga si Lon kahapon? Kaya nga swinerte bigla ang Mineski. Tapos, yun yung may free time siya. Pero ngayon kasi sabi ko nga sa inyo, since ang daming games, ang daming
events na kailangang iplano ang Mineski and Lon and Trike are both in managerial positions for esports, medyo sobrang busy talaga nila. Ayan, kaya pagpasensyahan nyo na guys. Alam ko maraming excited na makita ang tambalang Lon at Trike ulit. Pero pangako naman nila sa inyo na makahanap sila ng oras para makapag-cast ng kahit ilang games. Ako din naman excited na makita sila kasi una, syempre mga idol ko yun. Pangalawa, gusto ko magpahinga. Pero ganun talaga mga kaibigan, sabi nga nila sa akin, lagar-lagari din pagka may time. Ano daw ang standing ng Mineski? So far hindi pa ang huli kong nakita doon sa standings nasa 4th place ang Mineski. Pero wag muna tayong magbilang ng CCO. Kasi marami pang hindi naglalaro. Marami pang konti lang ang games. And swerte ang Mineski kasi isa sila sa mga teams na medyo babad sa laro ngayon. So let's wait. I guess magandang chance para mag-check ng standings is bukas or sa Tuesday. Ayan, pero wag na muna natin pag-usapan yan. Let me look at the gold graph right now. Medyo flatlining around the 500 kanina pero ngayon bumagsak na ng 250 net worth advantage ang Mineski. At hindi ko nakita kung paano pinatay ni Cabo itong si Polo. Pero mukhang push na nga ito finally. Palo. Boom. Panalo ba sila sa HGT? Hindi ko na maalala. Ano ba yung HGT? Hindi. 1-1 sila sa HGT. Dire's middle tower is under attack. Oo, nanalo sila ng once. Tapos yung sumunod nilang kalaban. Pero mamaya na mga kaibigan, ito na balog buga na ito. Nasa namin nakila. Aray ko yung mouse ko nawala. Zinkyu dito being focus fired. Gumamit na ng ulti itong si Zinkyu pero medyo nasa peligro ata siya. Isang chani na lang. Ayan, tinuka pa. Pinabalik pa. Grabe, that 4-man gank. Ilan ba? 4-man ba sila? 3-man lang pala. Hindi, 4-man nga. Ayan si Ogre. Grabe. Ilang damage ang nagawa nun? 320 damage from that blink in lasso combo. Tapos 299 from right clicks coming in from Viper. Dapat ilagay din Feeling ko may kailangan masama doon sa fight recap yung damage galing sa mga sa mga autocast abilities. Hindi kasi lumalabas Boss Denki, nagka-Clash of Clans ka ba? Hindi. Best of 3 ba? Hindi po. This is nga pala. Sa mga di pa nakakaalam, ko muna, i-update ko kayo kung ano ba yung format ng Dota 2 Asia Championship 2015. Well, sa main event, merong maglalaban-laban na 16 teams. 8 ang invited, 4 galing sa Asian qualifiers, 2 isa galing sa European qualifiers, isa galing sa American qualifiers, at 2 galing sa wildcard. All in all, 16. Tapos, syempre, ngayon yung qualifiers. Sa Asia na lang tayo mag-focus ngayon. Sa Asian qualifiers, merong 16 teams na kasali. Kasama nga doon ng Mineski. They would be playing in a round-robin format. Best of 2, meaning maglalaban lang ng 2 beses kada isa. Iikutan mo lahat mga kalaban mo. Tapos we would be vying for scores. Pataasan ng score ang laban dito mga kaibigan. And the top 4 would be the ones to be seeded and slotted para sa main event. Anyway, si Cabo doon na focus fired. Patay ka agad. Finally! Yan! Ganyan ang gawin mo, Yamaguchi. Ganyan. Hindi yung pussy gaming Pag nakita ka ng opportunity, biglang hila ka agad. Ayan, shoutouts nga pala kay Duno. Shoutouts Duno, kamusta idol? Pasalubong. Ayan, pero anyway, yun yung format. And yung top 4 makakapasok sa Oy, pero mamaya naman si EJ dito. Oy, pero na-silence ka agad. Wow, pero yun nga, makapag-split ba si Tien? Tignan natin, hindi. No chance to call the sex bomb dancers. At si UU naging bato pa, pero kaya ata nilang pumalag dito kay TV. Nag-buyback. Itong si Tien, habol pa nasa ng Lasing Gaming. Blink in, tabog, sabay split, pero wala na atang gasol. Ang Mineski, mukhang this is a big moment for Tongfu right now. What a disaster for Mineski. That buyback, mga kaibigan, on point. Dire-diretso lang habol nito. Zinkyu is on a double kill. Plus, I guess this is a push na rin. Jay, kung may prente, paano gagawin mo dyan, boy? Medyo atras-atras din. 17 charges sa kanyang Magic Wand. Oy, blink in si Tien. Hahabol pa, wala siyang mana dito, pero meron siyang Magic Stick na combo. Jay, Bimbo, tipi sa mukha, pero hindi aabot, namatay na siya. Tumating na yung kanyang mga katoto dito. Yamaguchi trying to do something here, pero meron kagad Crimson Guard si
Wow! Double kill para kay Uu. Wow! What a move! Radiant's middle tower From is Tongfu, under that attack. buyback mga kaibigan, yun lang pala ang susi sa kapalaran ng team Tongfu ngayon. At ngayon, dire-diretso na sila. What a snowball Radiant's middle for tower the is Chinese under team. One more hit para kay Arat. Walang magawa ang Mineski para sila pumapasok sa Pachinko. Destroyed ang Torre. At ang gold sway dito would be very significant. Patingin lang ng fight recap sandali. Hindi masyadong prevalent yung gold gain kasi may mga namatay din for Tongfu, pero let me look at the gold graph mamaya. Sa nagsabi, yung sinasabi ko kanina, kung nanood kayo ng mga previous fights with Mineski, hindi masyadong effective yung Bat Rider ni Yamaguchi nung huli niyang laro. Kasi medyo na late yung kanyang blink lasso, tas hindi siya pumapasok. As in, lagi siyang nalilate reaction star, and that paved way for the enemy team to take advantage of that. Lagi silang na-out-initiate. Ayan. Pero ngayon, at least itong si parang Yamaguchi, medyo natututo na siya, hindi na siguro siya kinakabahan, pumapalag-palag na. Ayan. Grabe. And now Yamaguchi trying to bounce back. Pum-farm sila dito. Si Uu, tingnan mo talaga, ang bilis. Crimson Guard agad, tapos Sage na ngayon. Malamang sa malamang halberd na ito para kay BB. LPC, kamusta naman yan? Yan pa rin, standard items. No mech, I guess. May mech sa kabila. Walang mech, mga kaibigan. Itong si Uu decided to go for that defense instead of sustainability. Slark, tumatakbo, nakadeserve ng Torre, nasila din yung Torre. At ngayon, dahil sa gold dip, patingin niya, boom, panes! Biglang 5k net worth advantage, 15 minutes in, dito sa Tongfu. Wow, XP-wise, ganun din, nasa 5k din. Dire's middle tower is under attack. Saklap. At ngayon, wala nang no choice ang Mineski kundi maghintay ng pagkakataon. Pero ang Tongfu kumuha na ng Roshan para tignan. And now, Aegis to be taken by Dire's Tien. bottom tower is under attack. Bakit ganun? Yung mouse ko. Ayun, yun. Bubalik na ang mouse, mga kaibigan. Kasi may isa pang yung parang sa setting itong computer ko, lumalagpas ang aking mouse. At ngayon hindi na. Pinutol nila ang puno dito para makita yung mga regalo. Hindi pa pala yung mapa. Bakit may mga gifts pa rin? Di ba dapat na siya? Wala na yung frost. Ewan ko, ba't meron pa rin dyan dito mga Ichiburen? Siguro mawala na rin yan balang araw. Ayan. Sino host pa nag-create? Bakit di naglalagay ng score? Di nyo ba alam yun? Hindi yung tanong nyo dun sa management ng DAC, guys. Pasensya na. Ayan. So anyway, the score is 5-10 in favor of Tongfu. Tongfu dito going strong right now. At tingnan mo nga, sobrang aggressive na ng mga items ngayon, mga kaibigan. Xingqiu knows na talagang lamang sila, so he went for a fast blink dagger para talagang asuhin na itong Mineski. And what could they do? Yamaguchi, still malapit na yung kanyang medyo malapit-lapit na ata ng konti para mabuo ang kanyang force staff. Si Bimbo, ayan, Manta, direct recta Manta. Or pwede niya itong going link. Si Owa, mga kaibigan, nakaabang. Oy, nilugdagan! Nagkasalisihan, mga tropa pips. Itong si Xingqiu at saka si Yamaguchi, magkamuntikan na. Pero yan, tatakbo na lang sila. Ayan. Kamusta naman dito, mga kaibigan? Si Jay nagtatago dito sa may gilid. Ayan. Ano mangyayari dito? Pinabalik, mga kaibigan, si Uu, mga pagpitin pa nila. Pero sinagip to the rescue po. Itong bouncer natin, si paring low priority Q, at nakahanda na ang kanya. Sino yung nakabili? Ito, bibili na ata siya ng either Mekto or Pipe. Pero I think this is a little bit too late para sa Mek. Hindi, ang optimal time kasi ng Mek is around 25 minutes in. Pero mamaya na mga blink in the bog, sabay split itong si Tien. At hinahabol nila ngayon, Crimson Guard with Pop, Yamaguchi in dire straits, tumatakbo siya, hindi siya inabutan, mga kaibigan, nag-whiff yung Mystic Flare, and they are just gonna go chase. I think this is the end of the clash right now. Hindi, gusto pa nila ng dugo. Si Jay bumabalik, mga kaibigan. Bobim's trying to use his Mystic Snake. Pero parang to no avail yun. Kasi talaga yung Tongfu, sadyang makunat lang sila, mga kaibigan. And the pressure is on. Radiant's bottom tower. Tier 2 for bottom lane would be taken as well.
O yan, wala. Pinabalik lang mga kaibigan ni Green Imps lang itong si Pereng LPC pero nakakapit ka agad dito kay Radiant structures are Brewmaster, fortified. and this tower will be destroyed right now. Ito na. Radiant's bottom tower is under Grabe. attack. Ayan. Yun. So, teka lang mamaya na mami. Si Tien dito grabe to mo. Sabi niya, wala na akong pakialam. May ages ako. Eh, ano ngayon? Jai pa siya mga kaibigan. Slark destroying the tower. At mukhang dire-diretso lang talagang panghahabol ng Tongfu dito. Tien atras. Meron pa siyang blink. 5 seconds to use his blink. Pero mukhang hindi na siya mapasok. Medyo tiyan. 3 na ata ito eh. Hindi pa ata kaya nilang bumasag. Medyo mahal ang pamasahe papunta sa Philippine Embassy. Kaya atras muna. Ayan. Ipon-ipon daw muna. Grabe. So, yeah. Yung tama ka dyan, yung nagsabi na yung 5th and 6th place ng Asian qualifiers, maglalaro sila ng wildcard. Pero mabigat kasi ang wildcard eh. Kasi sa wildcard, yung 2nd and 3rd place ng European qualifiers at saka yung mga panalo sa DSPL. So medyo hahaba ang inyong dadaanan para lang makapasok sa main event. So might as well just enter the top 4. And so far Mineski is on the good standing. Top 4 sila currently, pero mamaya-maya siguro mawawala. Medyo magbabago na yan. Depende sa kung anong resulta nila ngayon dito sa laban na ito. Tongfu, grabe ang nila dito. Ang laro nila. For the whole game, isa lang ang namatay. Yung kanina for the last 5 minutes. No? Ay, hindi pala. Halos isa lang. Speed the day when Isa nga lang, revenge ayan. has been Tapos isa requited. namatay namatay si Cabo sa Radiant, pero isa lang ang namatay din. Yan. Torre lang. Pero tingnan mo naman yung gold dip. 7.5k, salamat kay Roshan. Grabe. So sabi nila pwedeng ping advantage. Hindi naman siguro ping advantage kasi sabi ko nga sa inyo, lag is no excuse. Pagdating sa mga ganitong klaseng tournaments, si Yamaguchi nakaabang, meron na siyang 4 staff dito, kanyang humila ng isa. Pero ang bilis maglakad talaga kapag nakapitan ni West. So munti ka na mahabol mga kaibigan, and this is a good scenario for Tongfu. Tama to, ang ginagawa nila, pe-pressure ang Mineski to go 5-man. Samantalang sila nakakapag free farm ngayon. And it's a challenge for Mineski to actually find some farming space. Well, Bimbo is actually good at that. Alam natin kung gaano kagaling mag-bounce back itong si Bimbo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kaya yan, relax lang naman muna siya. Ayan, so si stop third to movement, pinaglalaban niya talaga. Pero tama yung sinasabi mo dyan, Tol. Mas may experience ang talagang Tongfu at lag ang Pinas. Pero wag naman sigurong, sabi ko nga sa inyo, wag natin gawing excuse lagi na lag sila. Kailangan pa rin na ipakita ng Mineski ang kanilang best. And so far, maayos naman ang ginagawa nila. Hindi naman sila na Surabi Gaming tulad nung nangyari nung first match nila ever. Yung sa, against Ally Gaming, yung talaga sobrang Surabi. Pero ngayon, okay naman. So far, sobrang okay. Ayan. Ano kayo mangyayari dito? Shoutouts nga pala kay Vil Sanity. Kamusta? Ayan. Shoutouts kay Duno at kay Vil na nanonood ngayon at hindi nagpapap. Ewan ko kung bakit. Farming itong si UU at saka si LPC na nakapag SNY na po mga tropa pips, PV and Chisit ang nilabas. Imbis na Halberd, goes to show na talagang medyo kampante na ang Tongfu. Pero they can't really be that complacent. Dito sa larong ito, merong Medusa. And Medusa would instead go for the double orb strat. I smell a Skadi incoming. Meron bang Skadi 6 Gen Q? Meron na siya, bubo na siya na sa niya Skadi. Malapit na siya mga kaibigan. Hindi pa, medyo malayo-layo lang ng konti. Mga tatlong di pa ang agwat. Pero relax lang kayo. Ayan. May talagang ito yung dumadaan ng laro. Sabi ko nga sa inyo, Brewmaster, kanina, yung buyback lang na yon. Maganda yung effort na na ginawa nito nila tawag dito, nila Bimbo. They tried to kill Kien, ito si Brewmaster kanya dito sa mid. Pagkamatay nila, napatay nila, no chance to split. Pero may buyback, that buyback alone ruined everything kasi binato ng Mineski yung lahat dito kay Brewmaster. That paved the way for a nice epic comeback para sa Tongfu. Na alliance sila dun ganun negative. It's very reminiscent of alliance. Dati yung inaabuso nila yung sobrang buyback. Pero yung mechanic na yun medyo ni-nerf na ni Ice Frog. Pero still it works on a certain extent.
Diba? Ayan. So, the score is still 5-11 pagdating sa kills, pero iba ang agos ng ekonomiya. Tignan mo naman, it's over 9,000! Para sa Tongfu. Pumapalag-palag talaga. 10k, almost lagpas 10k din para sa XP. And Mineski, very challenged right now. Tignan mo naman, boy. Basher, para kay Brisel Baboy. So, nangangamoy Abyssal Blade. And if ever makakuha siya ng Abyssal Blade, siya lang ang kakapitan nito ni paring Ayo. LPC and UU connection. Punta lang sa may likuran ni Jay. Isang pukpok lang ng Abyssal Blade tulog ang mga tala nito ni Medusa. Yun yung parang pinaka naiisip nila dito. Pero anyway, nakabuo na ng Eye of Sky dito si Jay. So, kahit ganun ang senaryo, pumapalag siya, second place sa net worth. Second to paring UU. Ayan. Nahabol ba? Nasa na? Kabu, naghahanap dito. Oh, si Yamaguchi flicking in. Catching Xinkyu. Pero meron siya nagamit na Dark Pact just in the nick of time. Getting silence. Binabalik si Xinkyu dito. Nakapag-split. Si Brewmaster Tien. Actually moving forward. Naging bato. Si UU. Kaya ata nito. Multicast na 2 beses. RR might be dying right now. Sikat kumakana dito. Gumamit ng Crimson Guard sa isa. UU might die. Yes, he will. Isa pang click. Yes, there we go. Xinkyu naman mapalibay si Sikat. Oo din, mga kaibigan. Nahabol pa. Dito kaya pa rin si Yamaguchi. Yamaguchi tapos na ang kanyang takbuhin. Malaglag ang gem. Sino kukuha? Kinuha na ni Jay, mga kaibigan. Right click pa more. Obs by pause! DC ang dalawa. Sa Mineski and so far this is a comeback coming in. From them, kahit 4 ang patay, kaya pang pumulso nito ni Bimbo. Sulit. Okay na to eh. Grabe. Bilis talagang mag-farm ng Bristleback. Patay siya. Pero ang lakas ng DPS na nagawa niya dun sa kanina, sobrang cat's-tea. And now, Medusa would be destroying. Hindi, it's 2 seconds to leap out. Pero mamaya, makakatakas yan. Yan. Tactical pause daw. Tactical pause. Hindi naman. Tingin nyo, data pa yung Slark. Tingnan natin. Ayan. Oo, nga pala, sa mga di nakakaalam, naglalaro itong Mineski sa Perfect World servers. Ayan na. 1 hit, 2 hit, 3 hits. Ay, nakapaglundag pa. Jaipats na, hindi pa nagawa. Nakalimutang i-off ang split shot. Hiked. Oh well. Ay. Naku. Bukod sa nakalimutan yung split shot, nakahanda ang Magic Wand dito ni paring Slark. Xinkyu dito, minamash ang kanyang hotkey. Pero wala ganun talaga ang buhay, mga kaibigan. The score is 7-15. Hindi pa naman tapos ang laro para sa Mineski. Sabi ko nga sa inyo, kayang-kaya pa namang tumalbog nito. Meron na siyang Morbid Mask. This would be a Satanic, I guess. Hindi. Mask of Madness. Gusto niyang maging Armalite. Gusto niyang malarambot. Talagang papangatawan na ni Bimbo yung peking Rambo niya. Ito na. Grabe, hirap ng larong ito para sa Mineski. So far, this is one of the hardest games that they have right now. In the sense na kaya pa nila mag-bounce back, pero malaking challenge. Para makapag-balubugan. Ayan. Viper dito nakabuo na ng kanyang Black King bar. So, very solid items naman ang kinukuha ng Mineski dito. They really need to counter this Brewmaster na naka-BKB na rin. Gumamit ng Stone Gaze. This could be the time for Mineski to actually fight back. Pero naku po, huli na ang lahat. Crimson Guard being popped by UU. Nag-split na po si Brewmaster, mga kaibigan. Xinkyu marching in. Nakakuha siya ng nakagamit na ng ulti. Naku po, Bimbo getting locked down. RR would be following suit. Mamatay na siya, mga nakahila si Yamaguchi na isa dito. Pero 6 seconds na umiikot sa paligid itong si paring Bimbo. Ito na naman po, Cyclone Gaming. Grabe, Volvo nerf please. Kaya nag-aabang. Ayun na, na-pounce na po, mga kaibigan. And Bimbo would die unstoppable para kay Xinkyu. And now Tongfu will be marching forward. Mukhang push na po ito. Radiant's middle tower is under attack. Grabe. Ilang damage yun? 4 ang namatay, mga kaibigan. 2k gold ang pinamigay nila sa Tongfu. Dito nabawasan sila ng 1.2. Mga kaibigan, 2.4k damage
galing dito kay Slark. Pero anyway, this tower might be going down right now. Walang magawa si Yamaguchi, nanonood lang siya. No pull, wala pa, cooldown ng kanyang flaming lasso. Nasira na ang torre mga kaibigan. The racks are exposed. Ito na, bukas na ang pintuan ng Philippine Embassy. What could they do? Meron silang gem dito. So yun naman so far, yun yung pinakamagandang nangyari sa buhay nila eh. Nakuha ni Bimbo yung gem. Hindi na nakaw ng Tongfu. Kasi if ever Tongfu would be getting that gem, it's a free map control for our Chinese team right now. Ngayon, they are still relying on sentries and probably Roshan will be dying. And Mineski actually knows that fact. Ito na, naglalakad na sila. Papunta na sila, sabi na gusto namin contest. Meron kami mga ulti dito. Yamaguchi, this is a big deal for you. You need to snag at least one good hero. Pero mukhang mabagal ang kanilang lakad, nakuha na yung Aegis. Abante, may kita ba niya si LPC? Hari ng padala? Hindi. Yamaguchi going for LPC. Hinila na niya mga kaibigan. Nandito yung buong team ng Mineski. Pag-anti lang ng isa. Pumasok si Zinky mga kaibigan. Ulti will be popped by Disruptor. Owa, your sacrifices would never be in vain. Pero mukhang mabubuhay siya. Hindi. Mabubuhay nga siya mga kalakas. Ito RR naman ang pinagkitipan. Pinagtutulungan siya pati ng golem. Ganun kagalit mga kaibigan. Connivance na po ito. And now Secret might die. Polo will be escaping. Jay, nakakatakas ba siya? Meron siya dito Eye of Scully. Meron din siya Magic Wand. Kaya ba niya tangke? Hindi niya kaya. Magic Wand would be popped, but it's to no avail. Kabu is on a killing spree. Sadyang malakas lang talaga itong Tongfu ngayon. 8 to 21 ang score. Grabe yung snowball talaga. Dahil sa buyback, medyo nawalan ng gold ang dito, ang Tongfu. Hindi masyadong malaki yung kinita niya. And that goes to show, talagang sobrang ballsy na ng strat ng Tongfu. Wala na silang pakialam kahit mawalan sila ng kita. 'Di ba? Hindi naman kailangan mag-buyback ni Wisp doon actually, pero kailangan lang niya talaga mambitbit ng isa. 'Di ba? And that led to a very good scenario for them again and again and again. Radiant's bottom tower is under attack. Pumapasok, tingnan mo, sadyang matapang ng mga kaibigan. Wala nang pakialam sa security guard kahit wala siyang ID. Tian, pumapasok mga kaibigan, pinabalik yung isa. Pinabalik lang si Tian dito, pero mamatay din ata si RR. Yes, he would die. The hands of 10 seconds for them to use Crimson Guard, and it would be just in the nick of time pagdating ni Medusa. Wala siyang Stone Gaze. 12 seconds to go. Ang lakas. Dire's top tower is under attack. Nitong Tongfu talaga, and this melee racks is now down and out. Tongfu hindi sila masyadong pumapalag, talagang dahan-dahan silang umaatake sa Mineski. Talagang on the right opportunity lang sila pumapalag, and ang team song ng Tongfu ngayon ay Killing Me Softly. Na-bait sila doon talaga. Yung dito nakatayo lang si LPC. Feeling ko na nadya siya doon eh. Tapos ngayon naman itong Mineski, kumagat. Diba? Pwedeng yun yung nangyari doon. And anyway, the score is 8 to 22. Patingin nga ng gold graph. Grabe. It's getting pretty dark for Mineski. At 30 minutes in, 20k net worth advantage. XP-wise, same deal. Nasa 2,100 yan. 21,000 pala. Mali. 2,100 is 2,100 yun. Tingnan mo naman ang buo nito ni paring Bristle Baboy mga kaibigan. Meron siya ditong quality plate mail, which is probably a Shiva's guard. Either Shiva's or AC. Marami siyang options dito. LPC, kamusta? Mech, kanina pa yung mech na yan. Si Kabu, tingnan mo, hindi na nga hindi na nag-atos Yules na lang para lang ma-remove from play itong si Bimbo. Kasi ang mangyayari pagka-split ni Panda, Cyclone is 6 seconds. Pagkalapag, lagay ng Yules, 3 seconds. Ay hindi, 2.5 seconds. Tapos pagkabagsak, sakto yon, tapos na off cooldown na yung Cyclone ni Storm Panda. Another 6 seconds na nasa ere si Medusa. Grabe. Wala pa ring linken si Medusa, tama yung sinabi kung nag-linken si Jay. Pero kung nag-linken si Jay, feeling ko madali namang matanggal yung madaling matanggal lang ng Drunken Haze yung kanyang Linken Sphere. At saka ng nitong Arcane Ball. So hindi rin naman sulit. Ayan.
Grabe, butas na po mga kaibigan. And this time around, I think what Tongfu needs to do is just to push this one. Lay down the pressure on this lane. Let this lane push out. Pagkarating dito ng creeps, no choice ang Mineski kundi mag-defend, at least allot one hero para magdepensa, and that would lead to a good opportunity. 'Di ba? O halimbawa, may nakita sa ito nagdedepensa isa lang. Aba, alam mo na kaagad, relocate na ito. 'Di ba? So, ganun lang kasi, anong binuon nito? Nag-assault Kiras na nga. Itong si Bristleback, AC is already online for him. Akala ko pa man din Shiva's Guard, pero Shiva LaGuardia would beat, I think, not necessary. Ang Shiva's Guard, para sa akin, optimal yun kapag melee yung kalaban. Yung melee carry, I mean. Pero since ranged, mas maganda na, AC na lang, pakunat ka na lang. Para AOE pa, para mahahawa mo yung mga tropa pips mo. Nakita ko kanina si TNA bumuo ng Vladimir's Offering. Napagandang item nito. Ayan. Oo nga. Dahil sa Crimson Guard, medyo nawala ng bilang. Itong si Viper, which is going for, I think, a halberd. Medyo tall order kapag kumuha pa siya ng Pag butterfly ang hinintay niya dito. And anyway, smoke ang coming in from the 3. Yamaguchi, RR, and Owa. Naghahanap sila dito ng matatarget. Basta nagpiping si Roshan. Wala pang Roshan, Dre! Easy ka lang. Siguro naghanap sila ng pwedeng nag-farm sa Ancients. But anyway, UU is here. Pwede siyang hilain. Ito na. Oh, sabi nila, gusto namin itong si low priority queue. Pagtripan, pero kagamit kagad Crimson Guard. Uy, ang laki ng damage. Ito ni paring UU. Wala nang pakialam. Mamatay ba si LPC dito? Mukhang mamatay ata. Yes, he will. Isang pang right click. Dito patay na siya. Pero mukhang sacrificial lang siya doon. Eh ano naman ngayon kung patay ang support? Patay naman ang tatlo sa inyo. Secret might be dying. Oh, wala na siyang notice dito. Inabangan na lang siya, oh. Double kill para kay UUU and the gem as well. So, hindi sulit yung nangyaring pick off coming from Mineski. At ang gem ay hindi pinulot. Hindi. Eagle 1. Padating na itong hindi, pinabalik. Wag na ikaw. Ako na. Sabi ni Kabu. Ayan, grabe. Grabe yung ginagawa dito ng Tongfu, mga kaibigan. Talagang killing me softly ang drama. At sobrang chill lang talaga. Tingnan mo, hindi nga sila balugbugan tactics eh. Yung nangyari kanina, it's just a mere retaliation kasi saktong andito lang sa may proximity itong Tongfu. Hindi yun bait. Hindi ko siya makonsider na bait eh kasi parang wala rin namang alam yung Tongfu sa pwedeng mangyari. Andito si UUU, naspatan niya naspatan niya yung Mineski, tas tsaka siya nakapag-call. So hindi yun sadya na nandito si Wisp. And in fact, Wisp was actually escaping, trying to run away and get some TPs for him to be able to TP off. Pero hindi na kailangan kasi andun naman yung kanyang mga boy backup. Anong next item ni Brewmaster? Feeling ko Aghanim Scepter. And ngayon ko lang na-realize parang hindi na necessary kay Brew na mag-Aghanim. Usually sulit na yung sulit na tong tao dito, itong Bloods para kay Brew. Pero mamaya-maya siguro mag-Aghanims na lang siya para hindi naman siya mawala ng bilang mamayang late game. And still, I won't say it's over for Mineski. May Medusa sila, di ba? So, parang Marvel lang to. It's not over till it's over. Hintayin lang natin kung magkakaroon ba ng moment to shine itong si Bimbo Dusa. Ayan. At anyway, yung mga nanonood ng BTS, wag kayong mag-spoil kasi medyo interesting pa rin yung laban. Hindi pa naman to kumbaga kalungkutan para sa Mineski. Yes, pagdating sa score medyo malulungkot ka kasi September 25 ang natin dito. And pag tinignan mo sa net worth talaga nga namang ang layo. 15k lamang si dito si Jay. Samantalang yung dalawang core ng Tongfu nakaupo sa 21 at saka 20k. Grabe. Ayan. Oo. Late na daw for Ags. Pwede refresher. Oo nga. Mas maganda na nga kung nag-refresher na to si Tien. Feeling ko yun na nga magiging next item yan. Let's expect it. Pati nga. Wala eh. Wala. Hindi kita. Pero anyway, item check tayo. Xin Q, Skadi, Basher, at saka Lincoln Spear. Galawang bilog ang gusto nito ni Slug. Meron pa siyang Blink Dagger dito para lang medyo mas maganda yung coverage niya. And abangan nyo, malapit na ata ang kanyang, hindi, kulang pa. 200 gold mo. Ito pagkakuha ng Roshan. Buo na yung
buo na yung tao dito, Abyssal Blade. And take note, mukhang dalawang Abyssal Blade pa ata ang gagawin nitong nitong Tongfu. Roshan has fallen to Sino the kukuha ng tower. cheese? Kain yung gem. Ay, kain yung ay, hindi pa kinukuha pala. Slark would be picking up the Aegis, tas yung cheese would be going to patingin. Kay Brewmaster. Yan. Mukhang ang gustong atang gawin muna ni Bristleback is kung hindi to Heart of Tarask, this would be a Rod of Athos, and Rod of Athos would actually be good. If Medusa would be going for a Lincoln Spear, magandang pambasag yon. Bakit kamo? Kasi ang layo ng range ng Athos ay 900 ata. Way larger, way farther than yung range ng Arcane Bolt. Kaya pwede mong abusuhin. Pag nakita mo si Dusa, pop mo kagad yung Athos, tanggal yung Lincoln Sphere. So medyo mahirap. Ayan, tingnan natin ano mangyari mga kaibigan. Pumasok naman. Naku po, Yamaguchi, huli ka balbon! Buo na ang Abyssal Blade. What a disaster. Kailangan nila kailangan nila si Yamaguchi. Kailangan na makahila ng isa at nakabawasan sa Gia. Nag-split na. Going in for Jay, gumamit ng mahiwagang Stone Gaze, pero hindi gumagana dito sa mga alaga ni Captain Planet. Naku po, RR will be dying as well. Grabe, Xingqiu sadyang mataba mga kaibigan, and I think this is it. GG would be called. 9-28 ang score. Grabe. Radiant's bottom back. Tongfu victory. So mga kaibigan, Miniscus, tawag dyan, early game was kinda bad this time around. Na first blood sila ng tapos yun pating nagkaroon ng konting pag-asa nung medyo pumapalag-palag ang Miniscus sa may gitna. Pero yung talagang kill, nung unang-una pa lang, yung napakalupit na buyback nitong Brewmaster, yun yung sumira ng momentum ng Miniscus. At nagbigay naman ng magandang opportunity dito sa Tongfu para makapag-snowball. So yun mga kaibigan, yung larong yun, pwede mong isummarize sa ganun kasimpleng bagay Nakakuha ng first blood yung Tongfu, namatay si Tien, nag-buyback, tuloy-tuloy, nanalo na sila. Ganun. And it's a very sad case for tawag dito, Mineski. Kahit meron silang Medusa ganun talaga ang buhay mga kaibigan, wala kayong pang shutdown kay Brewmaster, medyo mahirap talaga